tupakin ka ba? Or ikaw yung tipong tao na madaling magalit o mapikon? Minsan naman, mixed emotion. Yung tipong, minsan hindi mo alam bakit ka malungkot, or hindi mo maintindihan ang sarili mo na wala namang problema, pero bakit ganito yung naramdaman mo? Parang ang lungkot, parang yung mundo parang binagsakan ka ng langit at lupa, ika nga nila. Hindi mo alam kung ano ang dahilan. Ano ba talaga ang nararapat gawin? Paano natin makokontrol ang ating damdamin, yung ating sarili? Kapag kontrolado mo ang iyong sarili, ay matutulungan ka nito magkaroon ng mabuting kaibigan. Pero kapag hindi mo makontrol ang iyong damdamin, pwedeng ikapahamak ito sa'yo. Pwede ring ang paligid mo ang magkokontrol sa'yo. Siyempre, kung hindi mo makontrol ang iyong sarili, pwede kang kontrolin ng ibang tao. Baka nga paminsan ay hindi mo mapigilan. Paminsan-minsan hindi mo mapigilan na makagawa ng isang bagay na maaring nagalit ka or madaig ka ng labis na kalungkutan. 'Di ba? Kasi nga tao lang din naman tayo. Tapos iba-iba tayo ng kakayahan kung paano i-handle yung mga bagay-bagay. Tapos yun nga, paano mo makontrol ang gayong damdamin? Ayan. Pag-usapan natin ngayon, unang-una ang kasagutan, kontrolin ang iyong sarili. Ikaw, kaya mo bang kontrolin ang iyong sarili? Karamihan kasi sa atin sinasabi, sa sobrang sama ng loob ko, sa sobrang galit ko, ay hindi ko na kayang kontrolin pa. Gayon pa man, kahit nakakasama talaga na pakitunguhan ka ng hindi maganda ng ibang tao, ay kailangan pa rin natin na kontrolin ang ating nararamdaman. Yung tinatawag na, huwag padalos-dalos. Sabi ko nga, huwag gagawa ng hakbang na maaari mong pagsisihan sa bandang huli. Kasi, mas lalong lalala ang problema. Kapag nag-aapoy ka sa galit, baka makagawa ka ng bagay na pagsisihan mo sa bandang huli. Kaya paano mo kontrol ang iyong damdamin kapag hindi maganda ang maging trato sa iyo? Una, pag-isipang mabuti. Yun nga, huwag padalos-dalos. Huwag maging emotional. Sabi nga nila, huwag agad-agad mag-react pag fresh pa ang pangyayari. Kasi nga, walang magandang maidulot sa iyo. Tapos yung iba naman, kasi iba-iba nga tayo, yung iba naman, pag ginawa ng masama ng iba, ay gaganti din agad-agad. Hindi naisip na mas lalong lalaki lang ang problema. Ayun dito, tingnan kung kaya mo na lang itong palampasin. Yung may mga nagsasabi na, kung kaya mong palampasin yung isang tao, yung pangungot siya, or ano mang ginawa ng isang tao sa'yo, gawin mo. Huwag kang bumaba sa level nila para lang bumaba din yung tingin nila sa iyo or ng mga tao sa'yo. Tandaan na kung gaganti ka ng pinsala para sa isang pinsala, mas lalong lalaki ang problema. O, diba? Tama. Ayun dito, may nakalakay pa. Alam mo ba na kapag kulang ka sa pahinga at masustansyang pagkain, mas mahihirapan kang kontrolin ang iyong damdamin. Tama! Diba? Kadalasan, pag kulang ka sa tulog, tupakin ka. Pag gutom ka, tupakin ka. Emotional kang tao, hindi mo alam ang iyong nararamdaman, lalo na kung wala kang pera. Okay lang yan. Tama. Kaya dapat alagaan ang ating sarili, sapat na tulog at tamang alaga sa sarili, pagkain, masustansyang pagkain. Hindi lang puro kung ano-ano. Kailangan natin alagaan ang ating sarili para sa kapakanan at para madali nating ma-guide ng tama kung ano man ang mga desisyong gawin natin sa buhay. Kasi pag hindi masustansyang pagkain at kulang sa tulog, wala ka sa tamang pag-iisip, lutang. Diba? Tas sabi pa dito, ang isang taong nagkikimkim ng sama ng loob ay gaya ng isang isda na nahuli sa bingwit. Pareho silang kontrolado ng iba. O, diba? Panatilihin mong kalmado, huwag mag-react agad-agad. Kung kaya namang pagpasensyahan, palampasin mo para hindi mas lalong lalaki ang problema. Paano pag hindi mo mapalampas ang ginawa sa'yo? Well, pwede mo namang kausapin yung tao na nakasakit sa'yo or gumawa ng hindi maganda sa'yo. Kung angkop. Kasi may mga bagay na unmanageable. Makipag-usap ka sa taong mas nakakatanda sa'yo na alam mong mapagkatiwalaan or alam mo na handang dumamay sa'yo sa panahon na may kailangan ka or kailangan mo ng payo.
Kung sinasadya ka talagang inisin ng isang tao, magpakita ka pa rin sa kanya ng kabaitan. Kahit mahirap itong gawin. O, di ba? Santo kung maituturing. Kailangan mong magpakita pa rin ng kabaitan. Huwag mong suklian ng kasamaan. Pero siguro, madaling sabihin, di ba? Pero mahirap gawin. Pero sabi nga dito, kahit mahirap ay pilitin mong gawin. Kasi alam mo naman na pag dumating yung time na ma-realize mo na tama pala ang ginawa ko. Kasi kung pinatulan ka siya, is mas lalong lalaki ang problema. Bagaman, hindi mo mababago ang nangyari kasi nga nangyari na, maaari mo namang kontrolin ang iyong reaksyon sa nangyari. Tapos, kung magngingit-ngit ka sa galit, para kang isda na nahuli sa bingwit. Diba? Tapos, ang labas nun is wala kang kalaban-laban kasi kontrolado ka ng iba. Ang emosyon mo ay kontrolado ng iba. Hinahayaan mong kontrolin ng iba ang iyong pag-iisip at damdamin. Hindi ba mas maganda kung ikaw ang kumokontrol sa iyong damdamin? Di ba? Huwag mong hayaan na kontrolin ng iba ang iyong damdamin. Kasi nga, kagaya ng pambubuli. Pambubuli, di ba? Pag binubuli ka ng ibang tao, pag nagalit ka, mas lalong matutuwa yung nambubuli sa'yo. Kung kaya mo i-deadma, i-deadma mo. Di ba? Ibig sabihin, pag kaya mong i-deadma, yung ginawa sa'yo is malakas ka. Yung tawanan mo lang. Oh, bahala ka dyan. Parang celebrity. O sige, pagchismisan nyo lang ako. Kasi ganito ang buhay celebrity. Di ba? Isipin mo lang, concerned sila sa'yo, concerned citizen. Hindi natin maiwasan na may mga panahon na imo-imuhan, o di ba, emotional ka na hindi mo naman alam kung bakit, bigla-biglaan. Kahit gaano natin kagaling, kung tayo yung nasa sitwasyon, ay talagang magugulahan tayo. Kaya kailangan natin kailangan natin ng mga tao na magpapayo sa atin. Para kaya natin timbangin yung mga bagay-bagay. Ang isang pinakamagandang gawin is huwag magpadalos-dalos at maging abala sa buhay. Huwag yung magmumukmuk na lang dahil nga sa problema mo. Ang sarap sa pakiramdam na may karamay ka pala, hindi ka nag-iisa. Kaya, mas maganda na lumapit sa mas may alam or tao mapagkatiwalaan. At pagkatapos niyan, nasa iyo pa rin yung huling desisyon kung ano ang pwede mong gawin na maaaring makatulong sa'yo. Ito na yon. Kahit marami sa atin na hindi marunong magdasal, nakakalimot sa Diyos, pero pagdating sa matinding problema ay natutong magdasal. Di ba? Kaya huwag kalimutan, pray lang ng pray. Sabi nga nila, pray lang ng pray. Maraming tao dyan na hindi marunong magdasal. Kasi pag sa mga time na masaya tayo, walang problema, aminin na natin na nakakalimutan natin magdasal or humingi ng patnubay or papasalamat sa Diyos, di ba? O sabihin na natin masyadong reliyoso, maka-Diyos, pero tama naman yun, di ba? Normal lang yun. At saka huwag ikahiya kung ano yung iyong nararamdaman. Tandaan, parang apoy ang iyong damdamin. Kapag ipakinabang ito, pag kontrolado mo ito. Pero pag hindi mo ito kontrolado, kapahamak ang mangyayari sa'yo. Huwag mong hayaan na kontrolin ka ng iyong damdamin. Dahil damdamin yan, mas panalo pa rin yung isip or utak mo. Tsaka, syempre, sa tulong ng ibang tao. Kaya, mas malaking bagay kung makipag-communicate ka sa ibang tao, hindi lang yung puro iyak, puro mukmok. At huwag kalimutan maging busy para hindi ma-focus sa iyong problema.